May mama na kapag ninoya mo sa ating gabi, hindi lang bibig mo ang mamumula. Ganito ang nangyari. Isang gabi, nagiinuman kami ng tropa sa kubo. Sa dulo ng bukid. Tipikal na kwentuhan lang. May pulutan na chicharon. May video okay na sintonado. Tapos syempre may yabangan. Biglang dumating si Mang Isko. Yung matandang kilala sa baryo. Tahimik lang siya. Tapos inilapag niya ang isang maliit na balot. Tanong niya, sinong matapang? Nguyain niyo tong mama. Pero bawal dumura hanggang alas 3. Nagtinginan kami. Sabi ng tropa ko, easy lang yan. Aba, ngumata siya agad. Noong una, normal lang. Pulang-pula na bibig niya. Todo ngisi pa. Pero maya-maya, kaluskos. May narinig kaming naglalakad sa palayan. Akala namin baka aso. Tapos, may kumaluskos sa puno ng niyog. Pagtingin namin, may matangkad na anino, parang kapre. Nakatingin lang sa amin. Hindi gumagalaw. Tahimik ang lahat. Hanggang sa bumulong si Mang Isko. Sabi ko sa inyo, huwag kayong lilingon. Syempre, likas na matigas ang ulo ng tropa ko. Lumingon pa rin. Pagharap niya ulit sa amin, namumutla na siya. Sabi niya, pre, sinusundan tayo. Lahat kami tumakbo. Pati ang mesa muntik na naming maisama. Pagdating namin sa kalsada, hingal na hingal kami. Tapos biglang may humawak sa balikat ko. Paglingon ko, yung kapre. Halos himatayin na ako. Pero imbis na manakot, sabi niya, boss, pwede bang pahingi ng mama? Tahimik kaming lahat. Tapos sabi pa niya, 100 years na akong bantay dito. Hindi na ako makabili sa tindahan. Putik, lahat ng takot namin napalitan ng tawa. Inabutan siya ni Mang Isko, umiti ang kapre sabay sabi, salamat boss. Kayo lang kasi ang hindi nanghusga sa mahilig magmama. Sabay naglakad pabalik sa kagubatan na parang walang nangyari. Simula noon, kapag may inuman kami, lagi kaming may ekstrang mama. Hindi para sa amin, para kay Boss Capre. Kasi sabi nga nila, mas okay nang may ambag sa multo kaysa ikaw ang gawing pulutan. Yan lang ang kwento ko. Kung kayo ang makatagpo kay Boss Capre, bibigyan niyo pa ba siya ng mama?